good evening po sa ating lahat. Kakatapos lang nating makinig ng every Thursday devotion ng Alive in Christ na ating church na sinisimbahan dito sa Hong Kong. At ngayon, dadako na po tayo sa ating ika-12 day na araw ng ating pag-aral ng devotion. Pero syempre, huwag kakalimutan, bago tayo magsimula ay huwag natin kakalimutan ang manalangin upang gabayan tayo ng Diyos sa ating gagawing pag-aaral. So, let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa mga dagdag na kaalaman at karunungan Panginoon na nadagdag sa amin dahil sa pakikinig namin ng aming Thursday devotion Panginoon. Dalangin po namin na ito ay maging epektibo Panginoon upang maisabuhay namin Panginoon kagaya ng binanggit doon Panginoon na we practice what we preach and nawa ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon, ay samahan namin ng aksyon, Panginoon, upang ito ay maging buhay, Panginoon, at magbigay buhay at kalakasan sa mga makakapakinig, Panginoon, or makakabasa ng aming mga ipinapahayag, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na lukuban ninyo, Panginoon, ng banal na Espiritu ang aming mga labi, Panginoon, at ang inyong gabay, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng tamang mga salita na sasabihin na mauunawaan ng mga taong makikinig na inyong mga salita, Panginoon. At ikaw lamang ang madakila at mapapurihan, Panginoon, sa gagawin namin pag-aaral na ito, Panginoon, at dalangin namin na ito ay magpatuloy, Panginoon, upang makatulong sa paglagong espiritual, Panginoon, ng bawat isa. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakasulat sa Lucas 17:12. Babasahin ko na lang. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Message, nang si Jesus ay papasok na sa isang nayon, ay sinalubong daw siya ng 10 ketongin at tumigil daw ito sa may kalayuan kay Jesus. Application, marahil narinig at nabalitaan na ng 10 ketongin na iyon na daraan si Jesus sa lugar na iyon ay pinuntahan talaga nila ito. At di gaya sa panahon natin ngayon na may social media at makabagong teknolohiya, kumakalat ang balita kay Jesus dahil sigurado sa mga nakakasaksi ng mga ginagawa niya. Kaya wala pa man o parating pa lang sa lugar kung saan naroon ang mga may sakit gaya ng 10 ketongin na ito ay nag-abang o nagbantay na sila. Nagiging sikat talaga ang isang tao kapag ito ay may kakaibang galing o lakas o di kaya ay kapangyarihan. Kaya nga may iba sa panahon natin ngayon na nadadaya ng kalaban o ni Satanas dahil may mabuo lamang na imahe ni Jesus sa kung saan ay sinasamba na nila. Ngunit dito ay medyo malayo ang mga ketongin kay Jesus dahil baka nahihiya sa sakit nila. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ayan. So, ayun nga, makikita natin dito na tayo kasi kapag halimbawa, may gusto tayong makita, di ba? Halimbawa, kunyari, artist tayo, uy, nabalitaan ko, pupunta daw sino ba ang favorite nyo na artista, di ba? May pupunta daw na favorite natin na artista dito, syempre, gagawa ka ng paraan para makapunta doon. Either mamamasahe ka, maglalakad ka kung malapit lang sa inyo, or iba bibili ng ticket, syempre kung concert yun, di ba? Pero dito, dahil nabalitaan siguro ng 10 ketongin na yun mula sa pagkukwento-kwentuhan ng mga nasa paligid, na, uy, si Jesus pupunta dito sa sa Samaria at Galilea. So, abangan natin kung saan siya pupunta, di ba? Pero syempre, dahil sa paliwanag ko nga na noong panahon nila, ay kapag meron kang sakit na ketong is, kumbaga, hindi ka pwedeng lumapit sa maraming tao kasi nga, mahahawa sila sa'yo. So, ang ang naisip ng 10 ketongin na to, na hindi sila sobrang lalapit sa mga tao. Kumbaga, distansya sila. Pero, yung episode na pwede silang makita o marinig ni Jesus, diba? Tapos yun nga, yung explanation ko dito, minsan, wag tayong papadaya din sa mga gawa ng kalaban or ng kaaway kasi sabi nga sa Bible na si Satan or ang kalaban, sabi sa John 10:10 na ang kalaban ay dumating para
tayo ay patayin ang ating pananampalataya. Kagaya to sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos is minsan baka hindi ninyo maintindihan yung mensahe kasi ang gagawin ni Satan, gagawa siya ng mga distraction para hindi mo maintindihan. Halimbawa, marami nagme-message sa'yo sa messenger o kaya marami kang dapat gawin so sobrang naging abala ka. Kaya nawawala yung oras mo para makinig ng salita ng Diyos at para maunawaan to. So, bibigyan ka ni Satan kasi ang lahat ng mga hindi magagandang bagay, nagmumula yan kay Satanas. Kumbaga, ayaw niya kasi galit siya na matututunan mo yung salita ng Diyos kasi magkakaroon ka ng pananampalataya or faith kay God. Kasi kapag natalo ka niya, halimbawa, na-distract ko tong taong to, ano siya, tawag dito, nagwagi ako dahil hindi niya naintindihan yung napakinggan niya or yung nabasa niya. So, wagi ako, di ba? O, so, dapat hindi natin hayaan na si Satanas yung magwagi sa atin. Kumbaga, hayaan natin na yung mensahe ng pag-ibig sa atin ng Diyos, yung manatili sa atin at hindi yung magpa-distract tayo or magpatalo tayo sa gawa ng kalaban. Kasi 'di ba, yun nga, papatayin niya yung pananampalataya natin, nanakawin niya yung pananampalataya natin kay God sa pamamagitan ng mga distraction na yan. And de-destroy niya. Sabi niya, kasi 'di ba, natatandaan ko, alam niyo siguro yung kwento ng tinukso ni Satanas si Jesus after niya manggaling sa pagpe-pray at pagpa-fasting ng 40 days. Syempre gutom na gutom si Jesus noon dahil 40 days ba naman na hindi kumain, 'di ba? Pero ang ginamit sa kanya ni Satanas is from the word of God. Alam niya yun, pero ang ginagawa niya, nire-reverse niya, 'di ba? Pero syempre, dahil alam ni Jesus yung magiging panunokso sa kanya ni Satanas, hindi siya nagpatalo kasi galing siya sa Diyos at saka siya din mismo bilang salita ng Diyos at anak ng Diyos na bugtong na anak ay pumarito sa lupa para magturo, magpagaling at ipakita sa mga tao kung paano yung pagmamahal ng Diyos sa mga tao at sa lahat ng mga nilikha niya. So, hindi nagwagi si Satanas, di ba? Kung ang ginamit ni Satanas is kabaliktaran ng mga salita ng Diyos, ang isinagot naman sa kanya ni Jesus is kung ano yung nasusulat, 'di ba? So hindi nagwagi si Satanas na talunin si Jesus. So dapat sa ating mga nakikinig ng mga sharing natin ng mga devotion, kaya nga pa isa-isa lang na Bible verses para mas madali sa atin na maintindihan. So yun ang prayer ko para sa bawat isa sa atin na nawa hindi tayo magpapa-apekto or magpapatalo kay Satanas. Kumbaga, kahit paulit-ulit nating pakinggan, paulit-ulit nating panoorin itong mga pag-sharing natin ng devotion. And kung gusto nyo, meron din namang mga Bible apps or kung talagang may personal or physical Bible kayo, pwede nyo rin tong tignan para makita nyo kung talagang totoo yung isinulat ko. And then, malay mo magkaroon ng ibang revelation or paliwanag sa inyo. Pero so far, awa ni Lord is ito yung ibinibigay na revelation sa akin ni God para ipahayag or ipahatid sa inyo. So, ayun na po muna. Hanggang dun na po muna tayo sa ating pag-aaral ng devotion at bukas po ulit tayo po ay mag-close into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Maraming salamat po Panginoon sa inyong mga salita na ipinahayag sa amin sa pamamagitan ng Bible verse na ito, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy nyo kaming palakasin, Panginoon, upang hindi kami mapagtagumpayan ng kaaway, Panginoon, na nakawin, Panginoon, sirain, Panginoon, ang inyong nais, Panginoon, na maunawaan namin at maintindihan, Panginoon, ang inyong mensahe, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ito ay hindi lamang tumimo sa aming isip, Panginoon, na marinig ng aming tenga, Panginoon, kundi mai-apply namin ito sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng lakas ng loob, Panginoon, para ipahayag din ang inyong mabuting balita, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng dalangin ng bawat isa, Panginoon, kagalingan, Panginoon, sa anumang mga sakit, Panginoon, mga solusyon, Panginoon, at kasagutan sa anumang mga problema, Panginoon, na pinagdadaanan ng bawat isa, ito man ay sa pinansyal, physical, Panginoon, sa kalusugan, Panginoon,
o sa pamilya, Panginoon, sa pagkakaibigan at sa mga amo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ito ay inyong sasagutin, Panginoon. Lalo na kung nakikita nyo sa aming pananalig at pananampalataya sa inyo na sumasa amin ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. At muli, sa aming po mga susunod na pag-aaral ay nawa, may bago po muli kaming matutunan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, napahaba po ako ng konti. Good night na po sa lahat and God bless!